crisis o power struggle sa Senado? Makaapekto kaya sa dapat nilang trabaho at dapat gawin para matulungan, maisalba ang ating pong mga kababayan dyan po sa Mindanao? Yung pong magbiktima ng 7.8 magnitude earthquake, malakas na earthquake. Marami pong namatay, may mga sugatan at nawala ng bahay at pati eskwelahan at kung ano pang nasira. Hindi ho biro yung damage, napakalaki. Kailangan po dyan ng malaking budget, bilyong budget ang kailangan na ang Kongreso at Senado ang magbibigay niyan, mag-aaproba para magamit ng Executive Department sa rehabilitation, pagkukumpuni, pagsasalba ng mga ari-arian at nasira dahil ng malakas na earthquake o lindol dyan sa Mindanao. Pero dahil merong crisis pa, merong power struggle pa, nag-aagawan pa sa posisyon, kaya dapat ay maresolba na ito. Ako naman po naniniwala, mahirap lang nating pangunahan. Meron at meron po ng mga senador na galing sa oposisyon ang lilipat sa majority para sa bayan, para makapagtrabaho na sila ng tuloy-tuloy. Nakukonsensya sila sa kanilang sarili dahil alam nilang napakalaki ng epekto ang nangyari mula noong May 11. Wala pong nagawang mga panukalang batas at mga trabahong dapat ginawa. Mag-iisang buwan na po. Actually, isang buwan na. Ngayong araw na ito, ang ating natutuklasang crisis sa Senado. Laki, 25 million per day ang gastos natin sa Senado. Sweldo, elektrisidad at lahat ng bayarin. 25 milyon araw-araw. Tapos isang buwan na walang nangyari. Puro away lang, power struggle. Di ba nakakahiya? So ngayon, kailangan ang special session para makagawa ng batas at pera. Kasi yung pera po, batas yan eh. Di naman, supplemental budget kung kinakailangan para sa gagastusin sa rehabilitation. Hindi pa malinaw kung magkano ang kabuuang damage ng earthquake. Pero kailangan dyan ay pera. Ngayon, ang sabi ng Pangulo o ng Malacanang Palace, hanggat merong power struggle, hanggat merong crisis sa Senado, walang special session. O ay di, naloko na. Kasi iniisip ng Pangulo siguro, bakit ko naman bibigyan kayo ng special session? Bakit ko naman a-approve ng special session? Kung wala naman kayong gagawin dyan, kung hindi mag-away-away kayo. Masasayang lang yung oras, sayang lang ang panahon. Dahil may katwiran ng Malacanang. Kaya sabi ng Pangulo, ayusin muna ninyo. Hanggat merong crisis dyan, hanggat may problema sa Senado, hindi kailangan ng special session. Yan ang mabigat na hamon ngayon. Kaya ang pinakamaganda rito, makonsensya na yung ibang senador. Sumama na kayo sa kasalukuyang majority, madagdagan ang tamang bilang para hindi na pinagtatalunan ang 13-14. At ako na may naniniwala, doon sa 13, yun ay nasa saligang batas. Pero yung quorum ng 12, nung yung deklara yung all possession vacant, yun po ay legal din. So legal yung 13 majority sa Senado. Legal din yung 12 na nagkaroon ng quorum para ibakante ang lahat ng posisyon. So mayroon, yan ho yung pinagsimulan o isa yan sa mga pinagtatalunan ngayon. Kaya dapat mismo itong ating mga senador mag-usap, magsakripisyo, ibaba na yung pa-pride po ninyo. Yung taong bayan ay nangangailangan. Huwag na natin hintayin magalit ang taong bayan. Baka kaya merong balita na merong banta sa seguridad ninyo, galit na yung taong bayan. Baka meron third party na dyan, nagigigil na sa inyo. Dahil wala namang natutuwa sa inyong mga pinagagagawa. Posisyon lang. Binigyan na kayo ng posisyon bilang senador, tapos posisyon lang yung pinag-aawayan. Ang nasa sakripisyo ay taong bayan. Kaya nga ako naniniwala, personal kong opinion, hindi ho military, hindi pulis, hindi taga-gobyerno ang problema rito sa threat sa seguridad ng Senado. Baka meron ng third party. Baka meron ng grupong nagbuo na gusto nang mag-take over, gusto nang manggulo kasi masyado nang inaabuso nila. Inaabuso ng mga senador yung taong bayan. Aba, hindi natin masisisi dyan. Pagka ganon, huwag nating hintayin mangyari yun, mga kaibigan. Sinasabi ko lang ito, aking interpretation at opinion sa mga posibleng mangyari. Pero may solusyon dyan. Magsakripisyo,
ibaba na ang pride ng mga senador. Magkaisa kayo at magtrabaho kayo. 25 million araw-araw ang gastos ng taong bayan sa Senado. Wala kayong ginagawa, kundi puro bangayan. Samantalang kung sasakripisyo yung iba para mapunuan yung 12, malabo naman yung 12 sumama doon sa minority. Hindi ho mangyayari yun. Yung ilang nasa minority, para maging legal na yung majority, sumama kayo, isa, dalawa, tapos na itong isong ito. Wala bang isa o dalawang senador na magsasakripisyo para sa bayan? Wala bang isa o dalawang senador na magsasakripisyo para isalba itong kahiya-hiya, matinding crisis at power struggle dyan sa Senado? Tuloy-tuloy ang sweldo nyo, ganyan ang inyong ginagawa. Diba? Makonsensya naman kayo. Maraming Pilipinong naghihirap, mga kaibigan. Maraming Pilipinong hirap na hirap ang buhay. Tapos pride lang ng isa o dalawa o higit pa na senador, hindi nyo ibaba. Samantalang alam naman natin kung anong interes ng mga naninindigan dyan na ang paniniwala nila sila tama. Yung interes ng majority, maibalik ang masamang imahe at nasira ng Senado. Ano ba ang interes ng oposisyon? Hawakan, posisyon ang Senado. Hawakan ang kapangyarihan ng Senado. Pero minority na nga eh. Di ba linaw? 12 compare 10. Ay di majority yung 12. Huwag lang natin pag-usapan yung 13. Talagang legal yun. Ay wala nga 13 eh. Ay may 12 nga. Ay di tuloy ang business. Dapat ganun. Ayan po yung nangyayari. So, hindi na talaga maganda. Hindi naman tayo magsasawa. Sa totoo lang. Itong inyong kaguluhan. Parang naging publicity na lang ninyo. Pero ang damage nito sa mamamayan ay napakalaki. Yung security, economics, tourism, imahe, yun ang pinakamatindi. Nasirang imahe ng bansa. Matindi na po. Kaya tayo. Yung ibang bansa ay tuloy-tuloy ang development, katahimikan, kaunlaran. Tayo naman pababa ng pababa dahil sa gahaman na politiko. Mapagsamantalang politiko. Mapagsamantalang iilang sektor. Yan po ang nagpapahirap sa bansa natin. Real talk lang po. Kaya ako at ang aking mga channel, samahan po ninyo. Wala tayong kikilingan dito. Mga makagobyerno o nasa oposisyon, kung sila'y pasaway, huwag nating kampihan ang mga ito. Lahat, bigyan natin ng opinyon at katwiran at paliwanag na mali. Ang mali, mali. Ang tama ay tama. Ang ginagawa nila, mali na. Pang-aabuso na. Kawawa na ang gobyerno. Kawawa na ang mga Pilipino. Kaya huwag nating palampasin ito. Pagka kasi ang taong bayan ay bumigay dito sa pride ng iilang tao, lalo tayong aabusuhin. Kaya tuloy ang laban sa katotohanan at ating obligasyon bilang Pilipino. Please like and share, subscribe and follow.